Dating carb na ito na yan. Ito yung special ng plate. So dahil gusto nung mayari 1.6 daw yan, sabi niya kukuha siya ng 48 na carb pang 1.6 kasi 1.62. So ayan, nilinis ko na, tapay na, pero mayroon pa akong gagawin dito kasi nga medyo duling ang butas niyan. So ito yung unang ginawa kong ano niyan, although may butas, pero ito dahil na napalinga yung butas dyan, pero po pwede na yan. I-chamber ko na lang yan siya para lumaki ang port nya. Wait. So ayan nga yung port nya, i-spray ko siya para maliwanag, para makita natin kung saan siya talaga po pwedeng kabitan or ipoport. Palalaki ng konti yung butas nung, so ayun na, na-sprayan ko na siya para mapalaki ko yung port nung barrel na yun dyan. So ito na ngayon ipapalit ng carb pang 48 dahil yun ang na-search ng may-ari. Yung may-ari nito medyo marunong naman, so ito ikakabit ko na. Actually hindi parehas ang butas niyan, pero ayan na nga yung position niyan. May plate na siya dyan. Nako, ito ang masaklap. Wala. So tinatamaan to, so walang problema dyan. Babawasin na lang to. Hindi naman siya masyadong tinatamaan ng ano talaga. So babawasin na lang yan. Maglalagay na lang ulit dito ng panibago sa idle up nya. So yun pa ang bibilin dito. Wala kasing kasamang sa idle up ano to yung diaphragm nito. So kailangan pang mabilhan yun. Titingnan ko kung meron ako nyan, kasi kailangan siyang magpapunction to pagka naka aircon, kasi dito kumukuha lang ng idle up to. So okay, iyan na yung panibagong carb nya. Ito na nga yung chamber na ginawa dyan. Ito yung butas ng 48. Ayan. So nandyan na ngayon yung chamber nya, yung port. So napalakihan na ng konti yung port nyan para hindi masikip. So pwede na ikabit ngayon to. Gagawa na lang ako ng tawag rito, gasket na ito para matapos na yan. Okay, ayan, nakalulong na. Ano na ngayon to? House show. Ganyan lang. Ini-start nila na gano'n. Wala silang thoughts na paano ginawa na gano'n. Tawag rito, patayin mo dyan. Start. Ayan na. Tumaas na tito. Start. Wow. Mas, yung ginastos niya, masaya eh. Hindi feel yung gastos eh. Importante yung ano, gagawa na lang tayo ng idle up, ano niya yan, yung sa actuator niya. Patay nga. Start. Huwag mo na gasolinahan. Bukas uli. Bukas na tayo uli magtapos yan. Di bale, titignan natin uli kung matatapos na natin bukas. Siguro matatapos na yan. Ang importante lang dito, magawa ko sa actuator niya. Wala siya sa aircon mo. Pag nag-aircon ka, tataas dapat yung idle mo. Patayin mo nga uli. Start mo nga.
So kung gusto mo na talaga loader makuha to ha, titignan natin hanggang bukas. Sana matapos ko bukas to. Priority ko to bukas, okay? Ito, ayan. Ano, inadok niya. Ito na. So tingnan mo nga kung okay lang, malambot lang siyang apakan. Okay lang? Sina uli. Okay lang. Ha? Okay lang. Parang walang inaapakan. Sige, okay na yan. Okay. So, yan na po yan. Yung bracket niyan. Ayan. Ito na lang. Ikakama ko pa rito yung actuator dito sa side na to. Yung galing sa Honda rin, nagagawan ko ng paraan. Titingnan ko kung uubra. Pag hindi, hahanapan talaga ng original na para pang 48 na yan. Mayroon ako dati, alam ko na salya ko eh. So, okay. Ito na yung bracket ng backup idle up, ano niya, actuator niya. Yan. Titignan natin mamaya kung yan igagalaw. Dapat gagalaw yan. Kapiraso na lang din. Kapiraso lang. Bali may nut naman ako doon eh. Marcel, boss. Yun. Konti. No. Konti lang. Pero tataas na yun. Malaki na yung ano sigurado yun. Men. Kailangan mapa-under natin yun. Tsaka ma-aircon. Patayin mo na aircon. Patay aircon yan. Aircon mo nga. Pwede na yan, sir. Dito. Rave motor. Rave. Hindi na namamatay there. Ako po, testing ko rin mamaya. Hindi yung katulad yung isa ng takbo mo ngayon, patay na yun, di ba? Uy, patay!
Ay, may ano. Kaya na umaandar na yung kinonvert na carburetor. Ito yung original niya. So ibabalik ko na to sa may-ari. Ibigay na natin.